Marami nga rin ang naghahanap dito kay CJ Perez sa lineup ng Gilas pero pagkatapos nga ng laro nila sa FIBA World Cup ay walang malinaw na direksyon ang Gilas team kaya naman umalis na itong si CJ Perez at pumunta ito abroad. Gusto pa rin naman niyang maglaro sa Asian Games ayon na rin kay Coach Tim Cone pero marami na itong na-miss na araw ng practice. Pinapanindigan ngayon ni Coach Tim Cone ang halaga ng araw ng practice na magkakasama sila bilang isang team. May point nga naman si Coach Tim Cone dahil na rin sa mas nagiging solido ang chemistry at galaw ng isang team kapag mas mahaba nga naman ang inilaan nila sa ensayo ng magkakasama bilang isang team at yung mga play ay nagiging pulido rin o halos perpekto kapag mas mahaba ang oras na inilaan nila para ulit-ulitin na gawin ito sa practice. Ibig sabihin niyan ay ito na talaga ang lineup ni Coach Tim Cone at mas mahalaga sa kanya ang oras na inilaan ng isang player sa ensayo ngayon. Ayos rin naman itong si CJ Perez para sa Gilas team ayon kay Coach Tim Cone, yun nga lang ay talagang marami itong na-miss na araw ng ensayo at kaya nga ang kakampi niyang si Terence Romeo sa SMB ang kinuha ni Coach Tim Cone bilang pamalit sa kanya dahil na rin magiging fit rin itong si Terence Romeo sa sistema ng team na binuo ni Coach Tim Cone. Babalik nga rin si CJ Perez dito sa bansa pero sa September 18 o 19 na ito at medyo atrasado na nga rin dahil halos isang linggo na lang pagka-uwi niya ay magsisimula na ang Asian Games. Sayang nga rin dahil kung naplano lang ng maayos ng SBP ang preparasyon nila para sa Asian Games ay baka nanatili ang mga players natin kagaya na lamang ni Kai Sotto, AG Edu, Dwight Ramos, Renz Abando at iba pa na tumalo nga sa team ng China. Kung may plano kaagad ang SBP pagkatapos nga ng FIBA World Cup game ng Gilas laban sa China at naabisuhan ang mga players ay posible na marami sa kanila ang nanatili at maglalaro na muna dito sa Asian Games. Solid pa rin naman ang Gilas lineup ngayon dahil meron tayong Romeo, Abueva, Brownlee, Ange Kwame, Fajardo, Japet, Escati at iba pa na sigurado naman na ibibigay ang best game dito nga sa Asian Games. Kita naman na kahit nga nagkaroon itong si Abueva ng injury ay pinagpaglang niya ito at tuloy-tuloy pa rin sa ensayo. Halos complete attendance rin ang Gilas sa kada practice ng mga ito kaya naman may laban ang Gilas team ni Coach Tim Cone sa Asian Games. Ganun na lang ang nangyari nga dito kay CJ Perez dahil walang control sina Coach Tim Cone sa mga players pagkatapos ng laro nila laban sa China at wala rin silang malinaw na plano pa noon para sa Asian Games kasabay ng step aside ni Coach Chot Reyes habang ang Japan naman ay may ibang set ng mga players na maagang nag-ensayo para sa Asian Games. Mas nakakabilib ang programa o preparasyon ng Japan pagdating sa basketball at mas nauuna nga ang mga ito ng ilang hakbang sa preparasyon kumpara sa Gilas team. Mas marami pa nga yatang players ang Japan ngayon na kayang-kayang sumabay sa kompetisyon dito sa Asia dahil na rin sa iba ang set nila sa FIBA World Cup at iba rin ang set nila para sa Asian Games. Nakakalungkot nga rin na sabihin na pagdating nga sa preparasyon at improvement ng basketball ay nauuna na ngayon ang Japan kumpara sa Pilipinas. Nalalapit na naman ang araw ng laro ni Kai Sotto at ng Hiroshima Dragonflies sa Japan B-League at ang makakalaban nga nila ay ang team ng Susano Magic. Kitang-kita nga sa mga larawan ni Kai Sotto kasama ang Hiroshima Dragonflies team na abala ang mga ito sa kanilang paglilibot bilang promotion na rin sa nalalapit na pagsisimula ng Japan B-League. Kahit na marami sa mga Filipino basketball fans ang may gusto na makita nga itong si Kai Sotto na maglaro sa Asian Games ay hindi ito mangyayari dahil na rin sa nandun na nga siya sa Japan at yung haka-haka na pumayag ang B-League at KBL ay mukhang hindi totoo dahil na rin sa kita nga sa Gilas full lineup ni Coach Tim Cone na walang Abando, Kai Sotto at maging itong si AG Edu ay papunta na nga rin sa Japan ngayong Thursday. Halos final na nga ang players ni Coach Tim Cone at ito ay yung kasalukuyang nag-iensayo ngayon. Nauna na ngang naglaro sa Japan B-League preseason games ang Ravena Brothers at maganda ang nilalaro ng magkapatid na ito sa Japan B-League preseason. Susunod na nga itong si Kai Sotto at makakalaban nila ang team ng Susano Magic at sa Sabado na nga ito. Tiwala pa rin tayo sa laro ni Kai dahil na rin sa skilled naman siya at kailangan nga lang niyang i-develop yung physical ability nito na kailangan talaga ng isang sentro. Yung kakayahan na hindi basta-basta nababox out ng kalaban at yung kakayahan na may pasok pa rin ng tira kahit na merong kontak ang depensa ng kalaban. Mas magagamit pa nga ni Kai Sotto ang kanyang height kapag mas naging mas matigas ito sa loob ng paint. Maging itong si Yao Ming ay hindi ganon ka-athletic pero nagagamit niya noon ang kanyang height ng maayos dahil sa merong bigat ang kanyang katawan at hindi ito basta-basta nababox out nga sa ilalim ng ring o sa loob ng paint at kailangan na ito rin ang gawin ni Kai Sotto. Samahan niya ng bigat at strength ang kanyang height at mas magagamit nga ng isang team itong si Kai
Soto kapag nangyari ito. Halos karamihan sa magagandang plays ni kay Soto ay mula sa kanyang magandang pagpwesto sa loob ng paint at maganda rin naman ito, pero mas magiging maganda talaga ang laro niya kapag na-develop pa niya ang kanyang strength at mas bumigat nga rin ito ng konti para hindi ito masyadong nadidihado sa box out.